pinalalabas niya na yung ating Pangulo or si Martin Romualdez will resort to killing just to eliminate her bilang kandidato sa 2028 elections. Naniniwala kayo sa ganyang narrative ni Sara? Malinaw po na siya yung nagbanta. Si Martin Romualdez nga po, hindi nagsasalita ng kanyang mga plano. Siya man lang po ang daldal ng daldal sa mga interviews niya sa media. Pagkatapos, na-discover natin yung mga nag-interview sa kanya na mga reporters, lalo yung doon sa Melbourne, lahat bayad. Bayad niya daw. Kaya magtanongan niya kayo na magtanong kasi bayad ko yung plane ticket ninyo in all. Tanong lang niya kayo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Kumusta kayo mga tugang, mga manoy, mga manay, powered ng powered mga kababayan, ang mga statement ni Sara Duterte. Ayan po, sabi dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer, Sara Duterte still mum on 2028 election plans. I might get killed. Baliktad po mga kababayan talaga yung lahat ng sinasabi ni Sara Duterte. Pinalalabas yung dati niyang narrative na may mga gustong gumurgor daw sa kanya. Pinalalabas may banta sa kanyang buhay. Siya po yung malinaw na nagbanta. Siya yung nagbanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. Pagkatapos, ang script naman niya nang tanungin mga kababayan ng mainstream media kung ano yung plano sa 2028. Baka niya ako mapatay. Delikado ito mga kababayan na mga statement. Baka sa mga susunod na araw may mangyaring ambush me para isisi sa ating administrasyon, sa ating Pangulong Bongbong Marcos or kay Martin Romualdez na kinakamuhi mga kababayan ni Sara Duterte. That is possible. Mga kababayan, yung ambush me, may history na po siya na ganong uri ng kwento. Ang sabi, may gustong pumatay daw sa kanya. Nung tanungin siya kung ano nangyari doon sa marka sa kanyang piklat sa kanyang lieg, may gustoan niyang gumurgur sa akin pero hindi sila nagtagumpay. Kung may nag-attempt sa kanya, sabi nga natin mga kababayan, bakit walang report sa PNP or sa NBI? Ang gustong mangyari mga kababayan ni Sara, lahat ng kanyang kwento, kailangang paniwalaan ng mga mamamayang Filipino. Yung mga kwento niya po, karamihan baliktad. Ito yung balita ngayon. Vice President Sara Duterte stayed silent about her future political plans on Wednesday, particularly for the 2028 election, stating that revealing them would only increase her fear for her safety. Duterte made the pronouncement when asked about her plans during a media interview here in Pampanga. Well, I cannot answer that because they might kill me. Sabi po ni Sara. Diyan niya, Mr. Maravillas, ang basa mo dyan. Mind conditioning po. Pabiktim nga po. Gusto niyang baliktarin ang lahat ng kwento na siya pinag-iinitan dahil sa kanyang plan, although hindi pa man niya sinasabi ang mga specifics, pero malinaw po sa kanyang mga statements na talagang laway na laway si Sara na tumakbo sa pagkapangulo. Ang layo pa nga po ng 2028, gusto nang palitan mismo yung ating Pangulo. Inappoint na niya yung sarili niya as designated survivor. Imagine that. Ito kasi ginagawa niyang narrative to support yung kwento niya na ang rason kung bakit siya mga kababayan na impeach dahil gusto siyang i-eliminate as a candidate in 2028. Yun man lang po ang ibig sabihin nito. Sabi ni Sara, and I think what comes next is, it's like, let's just get this woman killed so that the administration's problem is over. Note, the administration, not the people's problem. So, pinalalabas niya na yung ating Pangulo or si Martin Romualdez will resort to killing just to eliminate her bilang kandidato sa 2028 elections. Naniniwala kayo sa ganyang narrative ni Sara? Malinaw po na siya yung nagbanta.
Si Martin Romualdez nga po, hindi nagsasalita ng kanyang mga plano. Siya man lang po ang daldal ng daldal sa mga interviews niya sa media. Pagkatapos, na-discover natin yung mga nag-interview sa kanya na mga reporters, lalo yung doon sa Melbourne, lahat bayad. Bayad niya daw. Kaya magtanongan niya kayo na magtanong kasi bayad ko yung plane ticket ninyo in all. Tanong lang niya kayo. Sabi ni Sara po, so gusto niya tayong paniwalain na may banta sa kanyang buhay. When in fact, siya yung nagbanta. Kaya nga siya na-impeach. Yun ang laman ng first article ng impeachment. Pagkatapos, binanata ni Sara yung Palasyo Malacanang mga kababayan dahil sa pag-question sa kanyang mga overseas trips. Ayan Sara Duterte slams Palace for questioning her overseas trips. Yung kanyang mga personal trips, calling her critics stupid. Mga bobo daw, yung mga critics niya. Ganon katindi at nakakayaan niya. Yan sabi niya. Alam mo kasi, hindi kasi nila naintindihan. Sorry hindi ko alam if sinasadya nila na ayaw intindihin o bobo yung mga nasa administrasyon. Iwan ko, sa totoo lang talaga, nahiya ako sa mga Filipino na nanonood yung ibang bansa sa atin ang ganito yung estado ng this is the state of the nation. Ganon. Ayan si Sara, mga kababayan. Mr. Officer Tangkang, kayo po ba as Vice President leading department alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng this is the state of the nation. She's that gal, mga kababayan. May kapal siya ng mukha na sabihin ng ganon na nakakahiya na daw ang ginagawa ng ating administrasyon. What about yung kanyang ginagawa? Alin yung nakakahiya? Yung ginagawa ng ating Pangulo na poros official trips ang ginagawa? O yung kanyang mga personal trips, mga kababayan, na hindi na nga siya makapagtrabaho? Alin yung nakakahiya? Ang nakakahiya, mga kababayan, ito. Nasabi ni Attorney Bocoy, spokesperson ng House Prosecution Panel, House Prosecutors, never pa niya na nangyari ito sa kahit anong bansa na ang vice-presidente niya, pinagbantaan, direktang pinagbantaan ang presidente, the sitting president, the first lady, at saka yung kasi ng ating Pangulo, si Speaker Martin Romualdez. Kaya niya, sabi ni Attorney Bocoy, kailangan talaga ang accountability dito. Ito po ang nakakahiya talaga, mga kababayan. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yan ang nakakahiya. Tama po, mga kababayan? Di ba yun ang nakakahiya? Pagkatapos, binabaliktad ni Sara Duterte ang narrative. Pinalalabas niya, may banta sa kanyang buhay. Gusto siya talagang i-eliminate para hindi makakandidato sa 2028 presidential elections. I might get killed. May ganon na narrative, mga kababayan, si Sara Duterte. Kaya pag may nangyari in the future po na insidente, na may nag-attempt sa kanyang buhay, may nag-ambush halimbawa, huwag tayong maniwala. It could be ambush me. Minamindset na po tayo. Kinokondisyon na yung ating isipan na may magtatangka sa kanyang buhay para lang siya i-eliminate.
Kasi yon ang kanyang kwento mga kababayan. Dahil sa final na impeachment complaint laban sa kanya, pinalalabas niya, it is politically motivated. Yan o, sabi niya. I am the frontrunner in the presidential race in 2028. The survey shows that. And I think they want to eliminate the frontrunner. Yan o, sabi sa report ng News 5. Politically motivated. Muling iginiit ni Vice President Sara Duterte na politically motivated umano ang kinakaharap niyang impeachment process. Sa isang panayam sa Russian state media, sinabi ni Bisi na ginigipit lang umano ng Administrasyong Marcos ang kanyang pamilya. They think that if they take out former President Duterte, they will weaken me because it's one brand, it's one family. Yan ang pang-cover niya sa kanyang mga ginawang kasalanan. Paano naging politically motivated mga kababayan ang pagpapanagot sa mga kasalanan kanyang ginawa? Kung hindi man po niya yon ginawa na mga kasalanan, walang impeachment complaint sana na final sa kanya. Kaya tama itong post ni Gary Alejano, dating Magdalo representative po. It's not a justification to evade accountability niya. Clear mo muna ang issues laban sa'yo sa impeachment hearing. Bloodbath sabi mo, iwas ka man ng iwas. Sinupalpal ni Gary Aliano mga kababayan si Sara Duterte. Sabi mo, anya bloodbath, pero iwas ka ng iwas. May bago na naman na palusot si Sara. Sabi ni Sara, agairan niya ako ng mga abogado. Librihan niya, susundin ko kung ano ang advice sa akin ng mga abogado kasi sayang naman yung bayad ko sa kanila. Yun daw yung advice kasi, dismiss the case. What? Yan, sabi ni Sara, sa interview kahapon, hindi ko pairalin yung gusto ko over doon sa gusto ng abogado because that would mean I'm wasting my money paying my lawyers but not listening to their expert advice. Yan, sabi rito, mas pinili ni Vice President Sara Duterte na sundin ang payo ng kanyang mga abogado sa pagtugon sa impeachment complaint na maging maingat sa halip na masangkot sa bloodbath na nauna na niyang gustong mangyari. O, di ba? Tama yung mga analysis natin. Lahat lang po lahat man lang hangin, lahat yabang yung mga bloodbath niya. Pero ang totoo, ayaw niya ng bloodbath. Kaya sabi ni Attorney Princess Abante, yung bloodbath niya naging wisik-wisik na lang. Yan sabi ni Attorney Abante, BP Duterte's bloodbath count reduced to wisik-wisik, sabi ni Abante, yung spokesperson ng Congress. Vice President Sara Duterte's somewhat evasive answer ad cautelam to the impeachment complaint makes House of Representatives spokesperson Princess Abante think that the former is not ready for her bloodbath yet. Baka wisik-wisik na lang daw muna. Pero sabi ni Abante, gusto natin magtuloy-tuloy ang trial. Mapresenta na ang ebidensya. Doon lang natin malalaman yung kasagutan sa lahat ng ating tanong. Sabi ko sa inyo, lahat man lang po yabang, hangin itong si Sara Duterte. Manang-mana sa tatay. Di ba? Ngayon, sabi naman ng 31 million movement, ang cringe naman ng character development sa totoo lang. Reaction nila dito sa I am the front runner niya in the presidential race. And I think they want to eliminate the front runner, sabi ni Sara. Si Sara Duterte, busy kakasigaw ng politically motivated. Pero ang plot twist, drum roll, siya pala ang pinaka-motivated to run for president. Tapos, pinoproject kay House Speaker Martin Romualdez, girl, look in the mirror. SMR never needed to destroy others just to lead. Correct. Pagkatapos, nag-insinuate siya na plano siyang ipapatay. Plano siya mga kababayan na ipa-eliminate para mawala yung frontrunner. So in effect, inaakyos ang administrasyon, ang ating Pangulo na plano siyang ipa-eliminate. Isabi nga natin, wala mang ganun pong karakter ang Marcos family.
Walang ganon. Kahit si Martin Romualdez, walang ganon na reputasyon ang magpapatay o ipapatay ang kanilang mga political opponents. Nakita ninyo, noong panahon ng kanyang tatay, nagparaya si Apo Lakay, umalis na lang po sa Palasyo Malacanang. Gusto nang ipalusob ni Fabian Ver, yung mga nagpi-people power, sinaway ng dating Pangulong Marcos Sr. Nagparaya sila. Kaya nga po bloodless. Kaya nga po mga kababayan, pati yung war on drugs ng ating Pangulo, bloodless, hindi yung bloody, tulad ng tatay ni Sara. Kaya nga po, nasa ICC yung kanyang tatay. Mamaya, ibigay ko sa inyo kung ano yung mga developments tungkol sa kanyang tatay. Balikan muna natin itong kanyang mga pinagdadaldal dito sa interview ng mainstream media. So, ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Hindi namin po makita na nagtatrabaho ka. Nagtatrabaho ka para sa tatay mo. Pero ang sweldo mo, kinokobra mo from the taxes of the Filipino people. Yan ang problema po eh. At saka, bilang vice presidente na may pinakang marami, na mga bodyguards, malamang sa malamang, yung gastos ng mga bodyguards po ninyo charged to the budget of the office of the vice president. Yan ang mali doon. Pero ang tinatrabaho po ninyo, nilalakad ninyo as per your admission, personal trip, pang-personal. Halimbawa pa, yung eroplano, plane tickets ninyo at accommodation, personal mong gastos. Pero yung oras mo na kinukonsumo habang sumusweldo from the taxes of the Filipino people, yun ang lugi eh. Walang kapalit na serbisyo. Yun ang punto doon ng Palasyo Malacanang ni Jose Castro nang sabihin niya na sana naman anya para sa bayan. Hindi man po yan para sa bayan, kundi para sa inyo na pakinabang lang. May mga abogado na kayo na may mga abogado na kayo na hinire to defend Digong in the ICC. Ano pa yung kulang? 'Di ba? Magaling yung abogado ninyo. Kaya lang ni-lecture ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Yan sabi ni Boyeng Rimulya dito sa report ng abogado.com.ph. Boyeng Rimulya to Kaufman, be careful with your words. You may have admitted Rhodes' guilt. Yung diniscuss natin last week, yung request for interim release ni Digong. Sa sulat mga kababayan ni Attorney Kaufman, inamin yung krimen. Nilaglag. Nilaglag yung client niya mga kababayan. Sabi dito ni Secretary Rimulya, dito sa balita, Rimulya has called out a lapse on the part of former President Rodrigo Duterte's defense counsel, Nicholas Kaufman, over his choice of words in a plea to the International Criminal Court for interim release. The controversy stems from Kaufman's June 12 request to the ICC seeking temporary freedom for the 80-year-old Duterte. Sabi kasi mga kababayan sa request, that the former president is not a flight risk, would not endanger proceedings, and notably, would not continue to commit crimes. So, ang ibig sabihin, inamin mismo ng abogado ni Digong na nag-commit ng crimes talaga. Yung kanyang kliyente would not continue to commit crimes. You see? Talagang nasisilo sa bibig, mga kababayan. Nauli sa bibig ang isda. Ito na ang ebidensya. Na maging yung defense counsel ni Digong, inamin na talagang nakagawa ng krimen ang kanyang kliyente. Napakalinaw, would not continue to commit crimes. That last part raised red flags for Malacanang and now Rimulya, who both suggest the wording anya could be interpreted as
unintended admission of the crimes charge. Hoy, Secretary Boyeng, ba't pinagsasabihan mo pa? Ayaan mo na. Parang nag-abogado ka na rin. Huwag kang mag-abogado sa, sa akusado. Di ba kayo yung nag-deliver sa kanila? O sa kanya? Kayo nag-deliver? Kasama ka sa, inaakusa ni Amy Marcos na nagplanoan niya. Huwag mo nang advisean. Diba? Sabi ni Remolyo, as lawyers, we try to be careful with the words that we use. It might be a subliminal thing that they use the phrase, will not continue to commit crimes, he continued. The remark echoes the palace stance that Kaufman's statement implicitly acknowledges past misconduct. Huling-huli na po sa bibig, may admission, mga kababayan. Kaya, mahirap talaga po na makalusot, ma-acquit si Digong. Yung mga ebidensya, galing mismo sa kanyang bibig. Parang si Sara Duterte. Kaya si Sara, yung mga abogado, susundin ko yung advice ng aking mga abogado. Hindi yung bloodbath ko. Kasi binabayaran ko sila. Ano pa ang silbi ng bayad ko sa kanila? Kasi yung mga ebidensya po, galing mismo sa kanyang bibig. Napakalakas ng ebidensya. At yung sa corruption po, paggamit ng confidential funds, galing din sa kanyang opisina yung ebidensya. Yung mga acknowledgement receipts. Kaya nga po, ang game plan nila, ipadismiss. Walang mangyaring trial. Yun talagang intensyon, ang objective mga kababayan ng defense. At ng kanyang mga kaalyado na senador, yung senator judges ng kaalyado, hindi na dapat mangyari ang trial sa kaso. Impeachment case laban kay Sara Duterte. Ganon yun po. Kasi sabi nga natin, mahirapan po sila na i-acquit si Sara. Once na ipresenta yung tambak-tambak, bulto-bulto na mga ebidensya. Lalo pa pag pinabuksan yung mga bank accounts ni Sara Duterte. Yun ang ikinatatakot po nila, mga kababayan, na matuloy ang impeachment trial. Malinaw po yan. Ituloy natin yung mga sinasabi dito ni Sara. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia at nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Yung Free Duterte Now, mga kababayan, well-funded siya. Bakit po? Inamin mismo ni Sara. Pati yung mga reporters, bayad. Kaya niya mag-interview lang kayong mag-interview. At yung mga participants doon, hindi lang naman yung mga taga Melbourne, Australia na mga OFW. Sabi niya, yung iba galing sa Hawaii, galing sa Amerika, etc. etc. Nagtipon-tipon doon para sa Free Duterte Now, in which mga kababayan, sa tingin natin, useless man lang po. Naniniwala kasi sila, mapipressure nila yung ICC judges na i-release si Digong, na dahil sa mga aksyon nila, lalong naniniwala yung mga ICC judges na dapat hindi i-release si Digong kasi malawak yung impluensya, baliktad yung epekto. Grabe pa niya ang impluensya pala ng pamilya Duterte. At pati ito pong kaso niya sa impeachment sa Senado, sabi nga natin, malamang sa malamang namomonitor ng mga ICC judges, pati pala niya yung mga senator judges, kakampian niya pala ni Sara ng pamilya ni Digong. So tama lang niya na wag i-release, wag pagbigyan yung interim release ni Digong. Anyway, pribilehiyo yan na binibigay. It is not a right. Yung tingin pa ang tingin kasi ni Sara, kini-question niya kasi, bakit pa niya naglagay ng ganyan? Hindi naman pala ibibigay. It is not a right. It is a privilege na binibigay doon sa mga akusado na hindi tulad ni Digong na flight risk. Kaya nga po, sa latest ngayon na balita, i-oppose mismo ng DOJ. Ayan o. DOJ totol sa hiling na interim release ni ex-President Duterte. Pakinggan natin yung report, mga kababayan ng ABS-CBN.
Tutol ang Department of Justice sa pagbibigay ng interim release kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, bukod sa hindi tama ang hiling ng Duterte, hindi biro ang pinagdaanan ng pamahalaan ng Pilipinas na ilipat ang dating Pangulo sa The Hague para harapin ang kanyang mga kasong crimes against humanity kaugnay ng drug war. The case should be heard as soon as possible. But, there may be more harm than good that will come out of it if this is granted by the court. So I think it's better that we just hear the case with him present in the proceeding. Nitong June 23 ay isinumite ng Office of the Prosecutor ang kanilang pagtutol sa hiling na pansamantalang paglaya ni Duterte. Dapat din anilang isaalang-alang ang political position at international contacts ni Duterte dahil ang mga contact ng isang suspect ay nakadadagdag sa pagiging flight risk niya at posibilidad ng pagtakas. Sa request for interim release ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman noong June 12, iginit nilang hindi flight risk si Duterte. Iginit ni Kaufman na hindi tatakas, hindi hahadlang sa mga proceedings si Duterte at hindi siya magpapatuloy na gawin ang mga krimeng ibinibintang sa kanya. Sinabi rin ni Kaufman na may isa ng bansang nagpahayag ng pagpayag na tanggapin si Duterte sa kanilang teritoryo. Sinabi rin nilang kinumpirma ng prosecution ang non-opposition o hindi pagtutol sa pansamantalang pagpapalaya kay Duterte. Pero ayon kay Attorney Cristina Conti, isa sa mga abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings ng drug war, ng bluff o ng lito lang ang abogado ni Duterte dahil tinutulan na rin ng prosecution ang pagpapalaya sa dating Pangulo. Idiniin din niya ang pag-iit ng prosecution na dahil sinabi ng mga kaalyado at pamilya ni Duterte na kidnapping ang naganap, malabong bumalik ang isang sinasabing kinidnap sa kustodiya ng kanyang kidnapper. Siyang tatakas o hindi sisipot sa September 23. Unang-unang punto ay hindi niya nga kinikilala yung legitimacy ng arrest, legitimacy ng court. Pero sagot ni Vice President Sara Duterte, wala namang magagawa ang kanyang posisyon sa gobyerno para maimpluwensyahan ang ibang bansang tatanggap kay Duterte. My power and authority do not extend beyond Philippine shores. So kung saan man yung bansa na may interim release ay wala tayong say. Git pa ng pangalawang Pangulo, dapat ang paggalang sa karapatang pantao at hustisya ay binibigay rin ng ICC sa 80 taong gulang niyang ama. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Yan ang argumento ni Sara. Oh. He is 80 years old. He is not in good health. He's not been eating well. He needs support from familiar people and he needs the care of his family and loved ones. 80 anyos na daw. Bakit ito? In 2022, an 80-year-old man was arrested for allegedly stealing mangoes from a land he owned. Yes, sabi dito, kawawa naman si tatay. Vice President Sara Duterte says her 80-year-old father, former President Rodrigo Duterte, deserves sympathy, citing his poor health, loss of appetite, and need for family care. But in 2022, another 80-year-old man was arrested for allegedly stealing mangoes from a land he once owned. Panahon ni Digong, wala silang pakialam pagdating sa mga mahihirap. Pero pagdating sa kanyang pamilya, kay Digong, may pakialam siya. Kawawa naman. Pero yung 80-year-old, parehas yung edad sa kanyang tatay na nakulong sa pagnakaw ng mangga sa lupa na dati niyang pag-ari, kulong. Walang awa-awa doon. You see? At sabi nga natin, buti nga si Digong, hanggang ngayon buhay pa. At binibigyan ng due process. Pagkakataon na ma-defend yung kanyang sarili in court. Maganda yung kalagayan sa kanyang kulungan. Pero yung mga na-AJK po, patay na. Napakarami nila. Kaya walang base ang mga argumento ni Sara. Alam mo, magkakaroon sila ng speculation na yung mga bansang pinupuntahan mo, ito po ba yung dalawang bansa? Syria at Malaysia. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko. Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan
Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. We move on to other matters. Kaya yung nangyari mga kababayan sa kanyang interview, binasya ng mga netizens po. Yan o. Sabi ni Seferino, she is an embarrassment to us Filipinos. She is really out of touch to reality. The world is changing fast, but her frame of mind is quite alarming. She could not even something on coping with the challenges of global community. Sabi ni Juan Civiliano, praning. Sabi ni Villalahinio, look who is talking. Sara the Brilliant, ha 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 ha. O Bob BP. Sabi ni Pinay ako, mas frustrated kami sa'yo. Sabi ni Open Diary, by the abundance of the heart, the mouth speaks. Yan nasa puso niya, madam. Madami kami nasa abroad. Sinusugal ang buhay at kinabukasan para mabago ang bansang Pilipinas. Nawa po, pareho tayo ng mithiin. Huwag puro pansarili ang nasa isip. Sabi ni Juan Roquillo Garcia, this woman really deserved to be in jail. Her GMRC is zero, not really fit for public service. Sabi ni Domingo Queresa, parang wala sa sarili na magsalita. Sabi ni Cristina Halili, kapal. Sabi ni Tingwa, kami ang nahihiya dahil sa iyong kawalan ng mudo. Sabi ni Loli Garces, not fit to be BP, how much more for President, Lord have mercy. Sabi ni Ferdinand, mas nakakaya ka. Sabi ni Imelda, tama ka na dyan, Inday Sara, nakakahiya ka nga. Sabi ni Jose Di Maano, parang may tama talaga. Sabi ni Lailani Guzman, magtrabaho na lang sana po at huwag nang magsalita ng masasama. Sabi ni Adnilem, Sara, what have you done so far for the good of the Filipino people? Name one before you criticize the current administration. Where you are part of it, ask first yourself what you have done for the last 3 years that improved the life of the Filipino people. Sabi ni Sally Dali, mas nakakaya ka, lukarit ka. Sabi ni Jaig, lutang ba siya, masahol pa sa lugaw. Kung bobo ang admin, ay ano ang tawag sa kanya? Minsan nakakalito kung may sapi ba siya dahil sa sobrang pride niya or may saltik ba siya. Di nakaka-vice president ang mga kilos at pananalita niya. Sobrang nakakaya bilang Pilipino na ganyan ang asal ng isang vice president. Hindi kagalang-galang, mga DDS na lang talaga ang naniniwala dyan. Hopeless case na siya. Sabi ni Agustin Morales, good luck Mary Grace Piatos. Sabi ni Malo Manikis, mas gumanda sana ang buhay ng Pilipino kung hindi mo winaldas ang milyones na pera, kung nagtrabaho ka mabuti sa DepEd as DepEd Secretary. Sabi ni Josephine Cervantes, hindi na kailangang magpaliwanag kasi action speak louder than words. Sabi ni Rusty Manalo, Mary Grace Sara Piatos, balik mo ang mga ninakaw mo. Sabi ni Iboli Sebol, sobrang stress na si BP Sara, kakaiba na, kinikilos niya. Sabi ni Chimom Cheese, working para mag-rally, trabaho po ba yan ng isang nasa posisyon na pamalaan ang bansa ng may kapayapaan, ligtas at maunlad? Sa kanya po yung mag-organize ng rally. Trabaho yun para sa kanya. Saan ka nakakita na nandun ka sa personal na rally? Inuubos mo yung panahon mo doon habang sumusuldo ka sa kaba ng gobyerno. Tapos sasabihin mo pa, nagtatrabahoan niya ako kahit nagtatravel. Yung travel mo nga, pampersonal, rally. Sabi ni Matuto Tanayo, maganda kung magpa-psychiatric test mo na ang isang ito
bago tumakbo bilang Pangulo sa 2028. She is making BBM look like an outstanding president sa basic na ginagawa niya ay as compared to sa mga pinagagawa ni Sara. Sabi ni Ala Brilla, again, all talks without facts, without data. Her observations, if you are indeed frustrated, work proactively, just like what Lenny did when under your dad's time. Sabi ni Precio, sagutin mo ang tanong, paikot-ikot ka pa, same din, walang kwentang sinasabi. Walang kumampi po kay Sara Duterte. You see? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Ito naman po yung bagong product na binibenta ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by actress Maritoni Fernandez. Isa po siyang cancer survivor. Yung mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga inquiries ninyo, search ninyo yung Facebook account ng aking anak, Riz Maravillas. Mag-message na lang kayo sa kanya. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and shoes, mag-message kayo po mga kababayan kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet. Ayan po siya. Eileen Closet. Mag-message na lang po kayo sa kanya. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.